Ayan, napakalakas ng tagas. Ayan, sinabugan na ako kanina. Inuuwi ko lang tora para lang makaabot. Ayan o. Sira na yung water pump natin. And ang video nga pala natin ngayon mga pare ko, magpapalit tayo ng water pump nitong si Speedy, itong Kia Pride CD5 natin. So bumigay na nga pala yung water pump ko nung isang araw. Actually 3 days na siyang nakaparada rito dito sa garahe namin. And di ko siya magamit, pero yun, magagamit ko na siya kasi kakabit na natin tong binili nating water pump na in-order ko lang sa Lazada. Yan, Korea siya, Korea Motorworks, made in Korea. Di ko sure kung Korea ba talaga gumawa niya or China, kasi uso naman na dito sa atin yung China. And ano nga ba yung mga kasama sa water pump ni Speedy mga pare ko? Pinakauna dyan, itong gasket. Yan, sinulatan pa nila. Okay yung seller na to mga pare ko, kasi nilagay nila sa karton para nga naman hindi mapitpit, hindi masira, hindi mapunit. Alright. At ito yung pinaka water pump natin. Yan. So 7 months na si Speedy sa akin, and ngayon lang bumigay yung water pump. Nakikita nyo, ayan, bakal lang yung pinaka propeller nya. So may video nga pala ako nung 3 dahilan bakit pabilis masira ang water pump natin. So nasa Facebook page yun. Siguro upload ko na lang din sa YouTube para naman may makapanood din doon. So ayun yung mga papalitan natin. Babaklasin ko lang lahat to ngayon. I-timelapse ko na lang, or siguro fast forward ko na lang yung video kasi matagal-tagal na trabaho to ngayon, matagal-tagal na gawaan. Marami akong tatanggalin para maikabit natin ng maayos. So ayun, DIY lang din talaga gagawin natin ngayon. So ayun mga pare ko, enjoy. So ayun mga pare ko, marami ako tatanggalin ngayon na parts dito. Kahit siguro yung maliliit na nakaharang, baka tanggalin ko na rin para yun, malinis talaga. Tsaka hindi, wala na akong mga iniwas-iwasan pa na pwedeng tamaan, para yun, magawa natin ng maayos at malinis ko na rin mga pare ko. Pati radiator tatanggalin ko na rin ngayon para isasabay ko na rin yung linis. Yun, mas sure at tsaka mas malinis na lalo, para pag nagsalin tayo ng kulat after natin mapalitan ng water pump is napakalinis na talaga ng cooling system natin. Alright, ipa-time lapse. Ayan mga pare ko, natanggal ko na yung ibang parts ng makina natin. At saka natanggal ko na rin yung mga belt. So ito yung belt ng alternator, tsaka yung belt ng aircon, tsaka yung pulley tinanggal ko na mga pare ko. Ayan. So nilagay ko muna yung makina natin sa TDC o yung top dead center. Ayan yung marking mga pare ko. Ayan. Dito sa arrow na yan. Ito na nga yung sunod nating tatanggalin. Sunod natin tatanggalin itong pinaka-pulley ng water pump na to. Yan, tatanggalin natin yan. Tsaka yung plastic cover na to. Pilitin natin makapag-video kasi one man army lang tayo mga pare ko. So nag-iisa lang ako, wala akong tigahawak ng camera. Kaya magrasa pa yung hinahawakan natin. So tignan ko kung makakapag-video ko ng mas malinaw, tsaka para naman sa iba na gusto rin mag-DIY. Ayan, tanggalin natin tong bracket nitong pulley, yung aircon pulley, bracket nito. Ayan, tatanggalin natin una. So 14mm. Tanggalin lang natin yan. Kaya ako tinanggal yan mga pare ko, para matanggal natin ng maganda, kasi nandun din kasi yung bolt nung bypass tube yung dalawa. Kaya ako tinatanggal to. Sobrang gipit nitong aircon system ng Kia Pride ko. Dito yung mga hoses so, mahirap sa dukutan. Hindi kagaya ng mga nakikita kong ibang Kia, nandito yung hose ng aircon. Ito puro lahat nakasampay.
Tanggal na natin itong bracket ng aircon pulley. Ayan, harang buhos. At 3 bolt lang to, pero parang naubos yung oras ko So ngayon mga pare ko, ito sinasabi ko sa inyo. Ito yung nagdudugtong sa bypass tube mga pare ko. Ito yung galing sa water pump, and ito bypass tube. Tanggalin na natin yung pulley ng water pump. Ayan, naluwagan ko na to kanina. Niluwagan ko to nung nakakapit pa yung belt para mas madali. Mainam yan na luwagan nyo muna bago nyo tanggalin yung belt, kasi mahirapan kayong tanggalin yung tornilyo na yan, kasi alam ka naman pigilan mo pa yung pulley. Itong tornilyo lang naman yun Ayun, tanggal na yung pulley natin. So luwagan natin yung tensioner ng timing belt. Pare ko, tanggal na natin yung tensioner ng timing belt, tensioner pulley. Log na. Dapat talaga itapat nyo siya sa TDC. Yan yung marking para pagka tinanggal natin itong timing belt, kasi kailangan talaga tanggalin yan. So tanggalin na natin to. Nahirapan ako tanggalin yung cover na yun Ay nako, tigas. Pare ko, tanggal na. Okay. Ayan, na-access na natin yung mga bolt ng water pump. So yung bolt naman ng water pump is 1, 2, 3, 4. Okay, 4 na bolt nga. Tatanggalin ko na lang yung bypass tube. Itong bypass tube na to, may 2 bolt yan, isa sa taas, ito taka isa sa baba, at tumitirik na yung araw. So yun, ganun na lang ang gagawin ko. Babaklasin ko yung bypass tube, and then tatanggalin ko na yung 4 na tornilyo dito. Alright. So ito mga pare ko, yung bypass tube natin. Originally kasi natatanggal dito yan, kumbaga nabubunot, then may o-ring lang siya para pagka in case na nasira, tinatanggal lang to, then sinasalpak ulit dito. So ito, dahil nga nakwento ko sa inyo na nasabugan ako ng ganito, and sira na rin yung dulo kasi nito, baga kahit lagyan ko siya ng o-ring, hindi na magiging maganda yung fitment nya. Kaya ang nangyari, kaya pinadugtungan ko siya ng bakal. Ayan, nakikita nyo naman. So ganyan na nagiging setup nya. So di rin kasi nakakabili ng brand yung ganito, itong side na to. Ang nabibilhan lang na bypass tube itong side na to. Kaya yung ginawa ko, pinadugtong ko na siya ng buo. Ngayon naman assiste, pagka kinakabit siya, kailangan mo tanggalin talaga yung manifold ng exhaust and then yung radiator para maikabit to. Pero okay lang naman, hindi naman to laging binabaklas o laging tinatanggal. So kaya ako to tinanggal para mapinturahan, kasi
Hindi ko to napinturahan nung kasi nagmamadali. Alright. So yung mga pare ko, may mga tinanggal ako dito na hindi naman talaga kailangan tanggalin para lang magpalit ng water pump. So may mga nadagdag lang dito kasi magbabaklas lang din naman. So isasabay-sabay ko na lahat para isang baklasan na lang. And then meron ako napansin dito, ayan, medyo kinain na siya ng kalawang. Gagawin ko, titik-tikin ko ngayon yan. Lilinisin ko and then pinturahan ko ng epoxy primer para yun, matibay ulit. So hindi naman siya yung bulok na kuan na sira-sira, makalawang lang siya. Ayan. So kailangan ulit i-primer para malis na yung pagkain ng kalawang sa kanya. Alright, so mahaba-habang gawaan to. Okay, update ko na lang ulit kayo mga pare ko. So ayan mga pare ko, titirahin lang natin ulit ito. Klasin na natin. So gamit lang tayo ng 12mm na socket. Okay. Yan, logan na natin to. Or down. So ito na, nakuha na natin yung 4 na tornilyo. Ito na natin tanggalin to. So gamit tayo ng kahit martilyo para pagpupok lang. Try muna natin to lang. Ito yung goma. Kung kaya. So pagka hindi kaya, gamitan na natin ng bakal sa bakal. Yan. Okay, baklas na yung ating water pump. So ayan mga pare ko, ito yung water pump natin. Ayan, nakikita nyo, kinain na talaga siya ng kalawang. And then ang kinasira nito ay sira na yung bearing, oil seal, tsaka yun, maingay na rin. Ayan, try natin. Ikutin natin siya. Ayan, sobrang lambot niya ng ikutin. Kasi pagkabago yan, hindi mo basta-basta may ikot to, medyo may katigasan. Ito yung bago natin. Yan. Try natin yan. Ayan o. Medyo di mo siya may ikot dahil medyo matigas. Ito wala na. Kumbaga sa tornilyo to, sa bolt and nuts, loose thread na. Ano. Sobrang lambot. Tapos yun, grabe na yung corrosion. No? Malawang. Sobrang dami. Ayan o. Grabe. So yun mga pare ko, ilinisin na lang natin yan. And then after malinis, yan. So lilinisin na lang natin yan. Then kabit natin yung bago. Alright. Ayan mga pare ko, nalinis na natin yung pagkakabitan ng water pump natin. Ayan, nalinis ko na yung pisngi. Ito. So gamit lang kayo ng spatula at saka liha after nyo matanggal yung gasket. So kailangan nga pala mga pare ko, matanggal nyo talaga yung gasket na dati kasi magkukos pa yan ng leaking pagka hindi mo yan tinanggal. Yan, malinis na yung pinakapisngi. Ito. Kasi niliha ko rin yan, niliha ko ng 120 para kuminis ng konti yung surface nya. Saka the best na pantanggal ng gasket ay itong spatula. Yan. So kakabit na natin ngayon yung water pump. So yan nga pala, marumi pa siya. Mamaya na lang natin lilinisin pagka naikabit na yung water pump. Kasi iniisip ko pagka nilinis natin agad yan,
baka pumasok naman dito sa loob ng makina yung mga dumi-dumi, yung mga debris na po pwede nating maalis dyan. So yun, kakabit ko na lang muna yung water pump at saka natin linisin yung buong gilid na to. So titirahin natin ng degreaser. So yan, kabit natin yung water pump. So ayun mga pare ko, dito na tayo sa part na ikakabit na natin itong bagong water pump. So ito na nga pala yung gasket, tsaka itong mga bolts. Yung mga bolts, pinunasan ko, brinas ko na yung mga thread kasi nga may liquid gasket pa siya. So lilinisin nyo rin yan. Huwag nyong ibalik yan ng hindi nyo nalilinis kasi baka malos thread nyo yung, o kaya magbara yung pinakabutas nyan sa loob. Okay, baka magbara yung pinakabutas na pinagsusuotan itong bolt na to. Then ito naman yung gasket puntang bypass tube. So di baling mahuli na lang to, unahin natin tong gasket mismo ng water pump. So ganyan to mga pare ko, ganyan ang kabit. Teka, mukhang nawala yata ako. Yan, so ganyan siya, ganyan magiging position niya. So lalagyan lang ulit natin siya ng liquid gasket. Ito gamit ko Beta Gray, sobra ko na lang to eh. So ako pagka naglalagay ng ganitong liquid gasket, hindi ako maglalagay dito mismo, siguro dito na ako sa mismong papel maglalagay. Okay, isa na kayo sa kamay ko, medyo marumi talaga. Alam nyo naman yung ginagawa natin. So ganyan ang position yan. So lalagyan natin ito. Let's go. Maglagay lang ako ng dalawang tornilyo para hindi lumihis yung gasket natin. So parang reverse lang din ulit to. Paano nyo binaklas, siyempre ganun nyo rin ibabalik. Yan. Okay. Yan, nilagyan ko siya ng tornilyo para hindi lumihis. Kasi baka lumihis, sayang ang effort. Okay, yan na mga pare ko, susot na natin sa tornilyuhan. Yan, okay, saka natin ilagay yung tornilyo. Kita na natin ngayon. Ayan, ilagay na natin ang 4 na tornilyo. Gagawin naman natin, higpitan natin siya. So mano-manong higpit na lang din. Hindi naman to cylinder head na kailangan pa natin ng torque wrench, pero kung meron kayo, mas maganda yun syempre, di ba? Pero wala naman tayo, so okay na yan. Tansyahan na lang talaga. Okay. Huwag natin agad digpitan ng sagad. So sali-saliwa ang higpit natin para naman pantay, parehas lumapat yung mga gasket. Yan. Okay. Ayan mga pare ko, nakikabit na natin yung water pump. Pinatutuyo ko lang yung bypass tube kasi pininturahan ko na. Then doon ko ilalagay yung bypass tube na yan dito. Okay, pag natuyo, ikabit natin. So mga pare ko, magta-timing na tayo. So ito na yung sigurong last part natin. Magta-timing tayo ng timing belt. And gusto ko lang din ituro sa inyo yung pagta-timing nito. So yun mga pare ko, itong sa camshaft, may marking ko dito ito. Isang 12 o'clock tapos isang 3 o'clock. Ayan mga pare ko, may marking yan. Yan, tama to.
At saka sa baba naman, meron siyang marking sa baba na hindi ko na kasi mapapakita sa inyo. Ngayon kung nahihirapan kayo mga pare ko, tanggalin nyo yung gulong kaya jack nyo para masilip nyo dito sa baba yung marking nya. So kailangan naka 12 o'clock yun. Dito sa plastic, yung sa timing cover na to, meron siyang indicator na T. So dito sa pulley meron siyang gatla. Itatapat nyo lang siya dito sa T. Ibig sabihin yan ay top dead center yan. Yan, tsaka dito yung 10 degree before top dead center. Yan, itatapat nyo lang naman siya dyan. Ayun nga, kung hindi kayo sure dun sa timing, mas mainam, buksan mo yung spark plug 1. Yan, saka mo sundutin ngayon ng flat screw. Bala ka, pwedeng pasundot basta wag lang malalaglag. Ayan, makita mo nakatap siya o baka mahirapan kayo. So yan, mas pinakamadaling paraan yan. Ayan yung marking natin dito sa taas, 3 o'clock, sa baba 12 o'clock para di ka mahirapan. So yun lang mga pare ito, kabit na natin itong timing belt. Yeah, okay, ayan na, ikabit na natin. Kakabit naman natin yung tensioner. Ayan, okay. Sobrang dali lang din naman ikabit nito. Gagawin natin, sasalpak lang natin dyan yan sa bolt, and then unti-unti natin ikpitan. Ikpitan lang natin. Ayan, saka natin itutulak itong pinaka-tensioner. Ayan. Okay. So, ayan. Kabit na ang ating timing belt. So, ayan mga pare ko, nakakabit na yung ating timing belt. And naka-timing na rin yan, syempre. So ayan, pipinturahan natin yan mga pare ko. Then lilihain ko muna yan para epoxy primer natin, lalo na yung baba na yon. So ba't nga ba nagkakaganyan yan? Kasi ito yung tapat ng battery tray mga pare ko. Normal talaga dito sa Kia Pride to, lalong lalo na yung ginagamit mo yung low maintenance na baterya. So yung mga ditubig. So ganyan ang nangyayari pagka ganun yung baterya mo. Kaya the best talaga dito pagka gagamit kayo ng baterya, gamitin nyo na yung maintenance spray. Kasi hindi siya nagtatapon ng tubig na kagaya ng sa low maintenance. Ayan. So buti ka mo to, hindi durog na, hindi siya bulok na bulok. Baga parang kinalawang lang siya, pwede naman lihain. So hindi naman need ng latero kasi buong buo pa yung mga bakal. So yun nga ang nangyayari dyan pagka low maintenance sa papatakan ng baterya. Kaya pinakamainam nyan is maintenance spray yung gamitin para hindi matubig, hindi nagtutulo ng tubig. So yun lang mga pare ko, update ko kayo pagka nalinis na natin to tsaka napinturahan. Alright. And mga pare ko, ito nga pala yung update din ng engine bay natin. So itong pulley ng water pump, ito napinturahan ko na rin. And ito yung bypass tube natin. Yan, napinturahan ko na rin ng high temp yan. And ito yung engine bay natin. Kahapon na puro kalawang, pero hindi naman siya nabulok. Kumbaga kinalawang lang yung pinakaibabaw. Baka pagsimulan pa ng pagkabulok. Ayan, pininturahan ko na ng metal primer. So hindi masyadong makinis kasi paintbrush lang yung gamit ko, pero at least mapiprevent na yung pagkalat ng kalawang sa body. Lalong lalo na dyan sa parte ng chassis, di ba? So ayan, napinturahan ko na rin pati yung mga lagayan ng mounting. So yun, ikakabit ko na lang itong bypass tube, then update ko na lang din kayo ulit. Haba ng proseso nito, grabe.
Alright, idugtong na natin yung bypass tube dito sa water pump. Ito, lagyan lang natin ng liquid gasket yung gasket itong water pump papuntang bypass tube. Lagyan lang natin at konti lang. Maganda naman yung gasket na to eh. Paganda natin yung tornilyo para hindi na siya lumihis. Yan, tusok natin dyan. Ganon din sa baba. Ayun na nga mga pare ko, nalinis na natin. Ayan, makikita nyo pati yung paligid ng water pump natin ay malinis na. Ayan oh, di ba? So ayun, maraming salamat dito sa Pristine Degreaser. Maraming salamat dito sir sa mga binigay nyong item sa akin. Kapaki-pakinabang talaga at effective talaga. Ayan, ilagay ko lang siya dito sa sprayer. Ayan, tapos spray nyo lang dyan. Wait lang kayo kahit mga 2 minutes, saka nyo brushin. Ayan, makikita nyo yung result mga pare ko. O, diba, linis, wala na yung mga grasa-grasa, mga langis-langis na nagtitilamsik. Yo, what's up mga pare ko? And yan nga, ayan, ito nga pala yung update. Yan, pina-overhaul ko na yung radiator. Dapat hinang lang, kaya lang sabi ko i-overhaul na rin kasi nga mas maganda na yung Sure. Ayan, yan yung kinalabasan, bagong overhaul na siya. So ngayon pinatutuyo ko para pinturahan na lang. Pinturahan ko ng high temp na black para maganda naman tignan kahit paano. Pinili ko talagang ipa-overhaul na lang yan kaysa bumili. Kasi nga mga pare ko is 2 rows yan. Ayan 2 rows yung radiator na to, tapos tanso na yung ibabaw. So hindi na siya yung nabibili kasi plastic na eh. And mas maganda pa rin yan. Tsaka yun nga, 2 rows. Yung mga nabibili kasi 1 row lang yun eh. Yan, patutuyuin lang natin mga pare ko. Then pipinturahan ko. Then ikabit na natin dun kay Speedy para matry na rin. At ito na nga mga pare ko, naikabit ko na yung mga dapat ikabit. Yan, kinabit ko na rin tong exhaust, yung isang belt, pero yung bracket ng aircon di ko muna kinabit kasi siyempre di ba nasa trial stage pa lang naman tayo. So mahirap naman ikabit ko na lahat kung magkaroon ng problema. So magbabaklas naman ako ulit. So hindi naman sa wala akong tiwala sa gawa ko, siyempre sigurado lang din tayo. So ito na nga pala yung radiator natin. Alright, para ng bago, ayos na ayos. Siyempre binago ko talaga yan para hindi naman nakakahiya sa makakabili. Alright, so paano kabit na natin to, yung radiator na lang naman, then salinan natin ng tubig. And siyempre gagamitin ko na lang muna dyan yung container na lang muna na mineral, kasi siyempre magta-try pa lang naman tayo. Then ipa-flush ko para palitan ng coolant. At ito nga pala yung coolant ko. Ito, ayan, gagastos tayo ng 5 ganito ng Phoenix coolant. Alright, baka naman. So ayan, let's go, kabit na natin yung radiator kasi yun na lang naman talaga kulang.
Ayun mga pare ko, magpapalit na rin tayo ng radiator hose. So kung di nyo naitatanong mga pare ko, pinaritan ko lang to noong nakaraan linggo siguro, itong radiator hose ko na to. Set naman yung binili ko. Ang system nga hindi ko na kinabit tong pang baba kasi parang kakapusin na yata ako sa oras nun, kaya hindi ko na naikabit. Tamang-tama naman na yun, nangyari to. So may kakabit ko na rin to. So medyo na-delay ako ng konti, nahihilo na ako kakahanap-hanap ng radiator clamp na binili ko. Ganun pala siguro talaga pagka medyo nagmamadali ka, and then pagkakailangan mo saka nawawala. So back to basic. Ayan, binabad ko na lang muna to sa langis saka sa WD-40 para magamit na lang ulit tong original na radiator clamp, kasi hindi ko talaga makita yung binili ko. Ay nako, naubos na yung oras ko kakahanap. Okay, kakabit na lang natin to, tapos lagyan natin ng tubig, pwede na paanda rin. Okay, salinan na natin ng tubig. So una ko munang ilalagay yung tubig lang na pang mineral sa bahay. Right, kasi pa-plus din naman natin yan. Bigat. Marami pa yung tapon kaysa pasok ah. So yun, try natin paanda rin. Okay, moment of truth. Sana one click lang after 5 days na nakaparada rito. Alright mga pare ko, one click lang. Yun, walang cut yun ha. So yun, dadagdagan lang natin. So yun mga pare ko. Ayos, mukha namang walang leak. Ayun nga, di ko pa kinakabit yung bracket tsaka yung pulley ng aircon. Okay. So yan, naka-automatic radiator fan pa tayo niyan, kaya nakapatayan. Yan, automatic fan yan, hindi yan rekta. Yan. So ayan mga pare ko. Alright, magagamit na natin na matino to. Ayan o, yung ating radiator. Okay na okay. Alas 5 na rin mahigit ng hapon. Ayan, parang kahapon lang, inabutan na naman tayo. Pero at least napaandar na natin yan. So ayan mga pare ko, ibabalik ko lang yung mga cover nya, at saka dadagdagan ko pa ng tubig to kasi kulang pa yan. Alright.